Mga kapatid, nandito na naman po si Malo de los Santos at mag-share lang po tayo ng mga karanasan natin dito sa social media, na dapat po tayo ay maging aware sa lahat ng mga nangyayari po dito sa social media, At yung experience ko nga bilang isang content creator na talaga kung talagang tayo po ay maghahanap lang per views, gagawin po lahat para sa views. Sabi nga, content lang. Mga kapatid, isi-share ko lang kung ang karanasan ko po dito sa social media. Dahil nung ako that time, nandyan sa Kalingap, bilang isang reactor, naging team views po kami noon. At di ba, yung team views noon, kailangan po may views. Dahil para daw po kami ay makabili ng views na sasakyan. Views ba? Or basta team views po kami noon. Alam mo po mga kapatid, kaya nga ako'y napatawa doon si Kayo. Ayan, shout out Kayo na sa pagkakakilala niya sa akin, hindi ganun kabait palaban. Dahil nga po doon, na-influensyan tayo dahil bilang isang reactor sa Team Bios, kailangan po ay magpasikat tayo. Magpakita tayo ng gilas dahil nga kailangan ng views. Ito po talaga mga kapatid ang tanging katotohanan. Dahil si Kayo talaga ay nagtaka sa ugali ko na ako daw po sa pagkakakilala niya ay palaban. Dahil that time talaga noon, kami ni Michelle, Sangkay, Dr. Lab. Sa totoo lang po, ay dito po nagsimula yung bardagulan. Pero sa totoo lang, hindi po yun talaga yung ugali ko. Dahil ako po talaga ay napaka-sensitive ko. Pero ang dami pong nagtaka, kahit nga po asawa't anak ko nagtaka sa akin nung napapanood nila yung mga bardagulan namin doon. About po kay Michelle, ayan, pasensya na Michelle, dahil noon that time na yon inisip ko talaga per views. Pero sa totoo lang po mga kapatid, that time na unti-unti ko pong na-realize na hindi po tama yung mga bardagulan namin noon, mga sagutan about kay Sangkay, about po kay Dr. Lab. Kasi po noon, that time na yun, okay kami di Dr. Lab. Ayan, pasensya na Dr. Lab. Ikukwento ko lang. Pero anyway, humingi naman tayo ng tawad at pasensya na at alam natin na content lang. Pero para sa akin po, hindi maganda. Dahil yung mga kaibigan na minahal natin, yung totoong naging kaibigan natin dito sa social media, ay parang naging kaaway datin. Naging tawag doon, yung hindi nagkaunawaan na tayo ay kino-content na rin, nagsumasagot dahil nga sa content lang. About Bupil, di ba? Na kami naman si Bupil, wala namang kaming masamang pinagsamahan, okay naman kami. Dahil mayroon kaming pinagsamahan talaga din ni Bupil at minahal ko rin bilang isang kaibigan dito sa social media. Kibanat Bagsik, marami po akong kaibigan na ngayon po parang lumabas na hindi talaga na maganda dahil sa mga sinusuportahan. Iba-iba po ang sinusuportahan nila kahit tayo magkakaibigan. Sa experience ko po kaya ito kinikwento ko lang kinanay Hansel, Kibiansi, sana ay mapanood nyo to para malaman nyo po dito sa social media. Marami po akong kaibigan na nagsuporta na hanggang ngayon nga ay hindi na nila ako sinusuportahan. Iba na rin kasi ang pananaw nila dahil magkakaiba po tayong opinion o pananaw sa buhay. Gaya kay Dr. Lab na kami okay. Kaya 'di ba sabi ko nga sa inyo na hindi ko ito ay pasensya na Dr. Lab ay kinikwento ko lang ang mga nakaranasan ko dito sa social media para malaman ni Nanay Ansel at ni Biancy na sana ay wag na silang pumatol pa. Ano man ang iparatang, ayaan nyo na. At least, kayo po
ang nakakaalam kung ano ang totoo. Gaya po sa akin, maraming sabi-sabi na ganito, ganyan, pero hindi ako naniniwala. At hindi na rin ako nanunood sa mga kanilang mga sinasabi. Dahil ako talaga, sila Banat Bagsik, Sel TV PH, Dr. Love, okay kami niyan. At si Bupil, okay kami niyan that time. Ngayon po, dahil nga dito sa content lang, at iba-iba nga po ang sinusuportahan natin at pinapanigan, diyan po nangyayari yung hindi na pagkakaunawaan. Dahil ang akala nila ay kaaway na natin. Pero kung lalawakan po natin ang isipan, dito po lang sa social media na content lang nga po, walang personalan, di ba? Kasi iba din po yung personal natin na relasyon at iba rin po yung content lang. Di ba? Sabi nga, magkakaaway sa content pero sa personal, okay kayo. Dapat ganun. Dito po kasi sa nangyayari dito sa social media, personal na. No? Ito yung nakakalungkot po, personal na. Dahil si Dr. Love noon, that time na sabi nga niya, ginawa niya lang yun sa pagtatanggol. At dahil yun ang sabi ng kumpare ko, nakasama ako doon, kaya ako'y nasama doon. Pero anyway, wag na natin balikan, Dr. Love. Kung ano ang nangyari, ay nangyari na. At least, nagkapagpatawaran na tayo na wag na natin balikan. Ngayon po, kaya ko ito nasasabi na sana po, wag tayong maniniwala sa kung anong mga paninira. Lalong-lalo na kung wala naman sinasabi sa'yo at mga comment section dyan, wag natin po yan paniniwalaan. Dahil pag ayaw sa'yo, marami po talagang kontra. Dahil yun ay kampi doon sa sinusuportahan nila. Diba? Ganun po yun. May supporter tayo, may ayaw sa atin, at minsan nadadala na lang sa mga paninira. Dapat ganun po, na walang personalan. Kung narinig mo mismo sa bibig niya, o lalong-lalo na, advice ko sa inyo, Dr. Love, at kay Beyonce, at kila Nanay Ansing, at sa tatay ni Beyonce, sana mag-usap-usap kayo. Nandyan sa tabi nyo, si Dr. Love, si Regsen, mag-usap kayo walang kamera. Dahil kayo mismo, matagal na kayong magkakakilala. Huwag padalos-dalos talaga. Ito ang masasabi ko lang sa iyo, Dr. Love. Huwag magpadalos-dalos. Sana yung mga nangyari that time, mga nakaraan, yung mga nakaraan natin, ay maging aral yun sa iyo. Dahil para sa akin noon talaga, kung mauunawaan mo lang, yun ay content lang. Dahil alam ko kilala kita. Ang akala ko hindi ganun ka naaapektuhan sa mga reaksyon. Dahil nga kilala ka na, naging popular na yung pangalan mo, kaya nakikontent na rin ako sa'yo. At saka that time na yun, alam mo naman na yung time ni Rochelle noon, yung love team nila noon, natatandaan mo na ikaw ay parang kontrabida doon, para naman kami na, para ba tayo yung sinasalag namin, yung paratang mo noon, kay Dodong noon na wag gugustuhin ni Dodong yung bata kasi ay alam mo na yung mga that time na yun kami naman ang tagasalag. Sana naman Dr. Love, isipin mong mabuti at makiusap ka privately para maayos ang sigalot, yung issue dyan sa inyo. Dahil kung talagang sinusuportahan nyo po si Beyonce, ano man po ang grupo nyo, Solid Beyonce, Team Guapa,
ay sana po pag-usapan nyo. 'Di ba? Kasi sa mga naririnig ko po, ako po talaga, naging aral po talaga ito sa akin. Malaking aral po yung nangyari sa atin dito sa social media. Lalong-lalo na kay Dr. Lab at sa iba ko pong mga kaibigan. Naging aral po talaga ito sa akin na magkakaibigan dahil sa dito sa content lang, nasisira po dahil personalan na po. Ayaw ko po talaga yung manglait ng tao. Nasasaktan po ako pag may naroon ako naririnig na linalait ang isang tao, lalong-lalo na po kay Beyonce. Nasasaktan din po ako dahil magulang din po ako. Dahil kung anak ko po si Beyonce, siguro po makikipaglaban ako. Pero dito sa sukmit at dito nga, sana manahimik na lang si Nanay Ansin. Wag na kung saan-saan po magko-comment at ignore Beyonce dahil hindi maganda. Hayaan mo na lang sila kung ano man ang ibato sa inyo, Diyos na lang ang nakakaalam. At sabihin nyo na lang kung ano po ang katotohanan, doon lang tayo. Kasi pag damating na po, tingnan nyo po, dumadating na ang mga kaso-kaso dahil yan po sa pagalingan dito sa social media na kinokontent kayo, sinasagot. Kasi po, tayo dito sa social media, tayo po ay mga content creator, reactor. Sasabihan, wag nyo kaming reaksyonan. Paano po ay nasa public po tayo? Paano po kayong hindi re-reaksyonan? Dahil may nakikita naman siguro po na hindi maganda. Kaya itong kaso-kaso po ito talaga, maging aral sa atin. Mga kapatid, maging aral po talaga ito sa atin na kasuhan na to. Dahil oras, kailangan bibigyan mo talaga yan ng time, malaking gagastusin nyo. Hindi biro po talaga ang kaso, hindi yan laro. Tandaan nyo po. Kasi that time na kami ni Dr. Lab noon, talaga ako po ay nagkonsulta. Konsulta pa lang yun, 70,000. 75,000 po, konsulta po lang yun. At 200,000, tuloy-tuloy po ang kaso na yan. 200,000? Oo, lahat-lahat. Kung mag-a-appear ka sa hearing, another 5,000 plus yung time mo. Ibibigay mo po talaga yung time mo. Dahil pag nagkaso ka na hindi mo rin na mabibigyan ng time, madidismiss po ang kaso. Kaya sayang lang po yung ibinayad natin, yung kaya langan talaga, ang abogado talaga, sasabihin kung sure ka talaga. Kasi ayaw din nila na ilalaban ang kaso mo kung hindi mo naman bibigyan ng time. Ano po? Iyan ang paliwanag sa akin that time. Hindi po talaga biro. Sa experience ko po, about sa mga kaso-kaso na yan, experience ko po yan sa aking kapatid. Criminal case. Ang laki po ng ginastos ko dyan. Haawa naman po ng Diyos na resolba yung kaso dahil wala silang kakayahan. Ituloy-tuloy ang kaso dahil mayroon din po sa kanilang nakitang pagkakamali. Dahil pumasok sila sa teritoryo namin. Parang trespassing. Kahit pa po naging criminal case po yung kaso, nag-trespassing po. Dahil napakalayo mo pumunta ka sa nasasakupan ng bakuran ko. Yung po doon, yung pinaglalaban. Kaya sabi ko nga, ang kaso, titingnan, hindi po yan uusad basta-basta po yung kaso mo. Tinitingnan po yan. Kung maayos, kung hindi, tinitingnan. Kung ayaw mo makipag-ayos, hindi ka nga sisipot sa una pa lang ninyong pagkikita. Dahil yung unang pagkikita nyo, pag-aayusin kayo kung maaayos pa. Kung ayaw mo, yung lawyer mo na lang ang magpepresenta.
Dahil pag nagtuloy-tuloy na po at ang kaso, hindi na po pwedeng hindi ka sisipot sa kaso na yun. Dahil kung hindi mo siputin, madidismiss po ang kaso. Kaya minsan, di ba, ang abogado, ayaw din nila magpatalo. Di ba? Kaya para sa akin po, huwag daanin, huwag gawin biro. Kaya po tayo nagsusuporta dito, titingnan natin kung sino po talaga yung nagsasabi ng katotohanan. Kasi sa palagay ko po talaga dito, mayroong parang biro, parang ikinaso ka para lang, marami tayong naririnig. Kaya po, sana mag-iingat na lang tayo mga kapatid dito sa social media dahil minsan dadaanin sa biro, gagawa ng kasinungalingan na ganun ka para lang mapatunayan na mas malakas ka, may kapit ka. Ako naman, sa suporta ko ito, mayroon akong gustong malaman kung ano po talaga ang batas sa atin. Kasi maraming nagsasabi, nababayaran ang abogado, mayroon dahil lang sa ganung kaso. Gusto ko itong laban na ito ni Kapiso. May gusto lang ako ditong malaman. Kasi imposible na nandito tayo sa social media na mangyayari po talaga itong kaso-kaso na ito. Kaya kung ako man nandyan nagsusuporta, may gusto lang po akong patunayan o malaman kung ano po talaga dito sa social media. Yan lang po, mga kapatid. Hindi ako tumatangging hindi nakasupport dahil kami po na gusto namin malaman yung prinsipyo ba na ipinaglalaban natin lahat. Yan lang po ang gusto kong malaman. Pasensya na dahil doon lang tayo sa katotohanan, At ayaw ko po talaga yung dadaanin tayo sa biro-biro, mga ganyan, takutan. Kasi minsan dito, takutan. Dahil ako po, ayaw ko yung ganitong sitwasyon na dadaanin tayo sa takutan, yung pagbabantaan tayo, ito po talaga yung ayaw na ayaw ko po. Dahil nangyari na po yan sa pamilya namin, yung tinatakot ka na ang akala ay matatakot ka, Kaya, good luck na lang po sa atin lahat at napakadabis pong gawin natin, mag-iingat na lang po tayo. Huwag tayong padadala sa anuman pong mga sinasabi nila, kailangan po laging may ebidensya. Yung mga basher dyan na nagko-comment na kung ano-ano sa kapwa natin, sana po maliwanagan kayo. Kaya kung ano man po ng laban na to, ay wag basta tayo maghuhusga sa bawat panig. Sa katotohanan lang po tayo. Mabuhay tayong lahat. Mabuti na lang po ang may alam. Lagi kong sinasabi, ang may alam, hindi po tayo magiging mangmang. May sari-sarili po tayong opinyon, paninindigan sa buhay. Dapat yun po ay manatili ang dignity natin. Huwag natin po yan sasayangin na tiwala sa atin ng mga kababayan. Yan lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sana po, Dr. Love, Nanay Hansen, Biancy, Regsin, mag-usap na lang kayo. Dahil dito sa social media talaga mahirap kung paniniwalaan natin ang mga sabi-sabi. Lalong-lalo na po ang mga viewers na mga nagko-comment na gusto po kayong sirain. Kung kayo nagsusuporta kay Biancy, tuloy-tuloy lang nyo ang suporta nyo kay Biancy. Yan lang po, mabuhay tayong lahat. Sana po matapos na ang issue na to. Dahil marami pong nadadamay na kababayan natin na walang alam. Marami pong salamat. We love you so much. God bless you at pagpalain kayo ng may kapal. Bye-bye. We love you so much.